Reliable nga ba ang Toyota brand? Pag-usapan natin yan. Dito sa Pilipinas, kahit saan ka magtanong, kahit sa mekaniko pa, sasabihin sa'yo na kumuha ka na lang ng second hand na Toyota. Gusto mo ng matibay na kotse? Kuha ka ng Toyota. Sa dami na napagtanungan ko kung ano nga ba talaga ang pinaka-reliable na kotse para sa kanila, halos lahat Toyota ang nire-rekomenda. So napaisip ako, anong meron ang Toyota? Anong engineering ang meron sa mga kotse nila? At napahanga nila ang buong mundo sa car reliability. Ito ang natuklasan ko. Japanese ang founder ng Toyota, si Kiichiro Toyoda. Siya ang pasimuno ng mga over-engineered cars ng kumpanya. Ang ibig sabihin, yung mga kotseng ginagawa nila, hindi binasta. Hindi pwede, ang pwede na. Pag may part na gumegewang, lagyan ng 3 layer ng bakal. Quality, overspeed sa production, ika nga. Ang naghihiwalay sa kanila sa ibang car companies ay ang prinsipyo nila sa design at production. Merong mga sikretong engineering principles ang kumpanya para sa matibay na build ng kotse. Ang dalawang main principles ay Jidoka at Kaizen. Unang principle, Jidoka. Japanese word na ang ibig sabihin ay handmade automation, kung saan ang first step sa production line ay gawin muna ng handmade ang bawat parte ng sasakyan at ikabit ito manually. Sa ganitong paraan, mas hands-on ang mga engineers at mas nakikita nila ang mga piyesang mahihina, piyesang matitibay, kung ano ang hindi kailangan at kung ano ang mga dapat pang ma-improve. Hindi na ginagawa ito ng ibang mga car manufacturers. Lahat halos ng sistema automated na. Pangalawang principle ay ang Kaizen. Japanese word na ang ibig sabihin ay change for the better. Ito ay sistema kung saan pwedeng matigil anytime ang production at kung may nasira o improvement na pwedeng gawin, gagawin nila ito sa kalagitnaan ng paggawa. Mas mabagal ang prosesong ito kaysa sa mga ibang mga kumpanya dahil binubusisi talaga nila ang bawat parte ng kotse at sinisigurado na nasa top shape ang mga ito. Hindi na din ito masyado ginagawa ng ibang car manufacturers dahil yung ibang kumpanya gusto na lang nilang ma-hit yung quota at maglabas na lang ng maglabas na maraming kotse. Di na ako magtataka kung bakit tiwalang-tiwala si Scotty Kilmer sa mga Corolla. Speaking of Corolla, isa sa mga example ng bulletproof engine ng Toyota ay ang 22RE engine. 4 cylinders na tumatakbo mula 1981 hanggang 1997 at walang binagong parts dito. Sa sobrang perfect ng pagkakagawa dito, nagbago na ang mga kaha ng Toyota, hindi pa nila pinapaltan ng engine. Ang resulta ng production principles nila, sobrang titibay ng mga sasakyan. Dahil sa tibay ng Toyota, nag-invest din ang mga fleets ng taxi dito sa Pilipinas para gamitin ang mga sasakyan nila. May isang episode din ang Top Gear kung saan tinorture nila ang isang Toyota pickup. Sinira ang kaha, binangga, nilagay sa dagat at binagsakan ng kung ano-ano. Parang walang nangyari. Umandar pa din ang Toyota pickup na yon. Dahil nga na perfect na ng Toyota ang engineering ng mga sasakyan nila. Sa kasalukuyan, nagve-venture out na sila sa mga sports cars. Nakita ito ng Subaru, isa ding Japanese car company, at nag-decide na i-adapt ang mga production principles nila at ang naging resulta ay ang partnership para gumawa ng dalawang iconic na kotse, ang kambal na bagong Toyota 86 at ang bagong Subaru BRZ. Mula sa mga boring na kotse hanggang sa mga sports cars, ang Toyota ang nagpatunay na ang matibay na prinsipyo, good design at quality work ay ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Share this video kung nagustuhan nyo at salamat sa panonood. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!